Mahal na mahal po nating mga Pinoy ang Santo Niño. Malapit sa puso nating mga Pilipino ang Santo Niño. Kaya nga, makikita po natin yan sa napakarami at sabay-sabay na mga masayang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño ngayong linggong ito. Nandiyan kasabay na nagaganap ang pista ng Santo Niño sa Tondo. Kanina, nagbuling-buling para sa mga taga Santo Niño sa Pandakan. At of course, ang kilala na Pit Señor na pagdiriwang sa Cebu. Kasabay din na nagaganap ngayon ang masayang ati-atihan sa Kalibo sa Aklan. At ganun din ang pagdiriwang ng Dinagyang sa Iloilo. Kahit saang bahagi ng Pilipinas at maging kung saan merong Pinoy sa ibang panig ng mundo, ngayong araw na ito masayang ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Kanina na nga lang po dito sa ating Mother Church sa Manila Cathedral, pagkatapos ng 10:00 ng umagang misa, may paati-atihan pa para sa masayang pagdiriwang natin ng pista ng Santo Niño. Malapit sa puso natin ang Santo Niño. At patunay yung napakaraming iba't ibang mga imahe ng Santo Niño na makikita sa ating mga tahanan. Sa tingin ko nga po, walang bahay sa Pilipinas ang walang imahe ng Santo Niño. Bawat isang tahanan, bawat isang pamilya, palaging merong Santo Niño sa kanilang altar. At patunay yung marami sa inyo na mga nagsisimba ngayon, may mga dala-dala din na imahe ng Santo Niño. In fact, makikita nga natin kahit saan ang image ng Santo Niño. Hindi lang sa bahay, maging sa mga opisina, sa tindahan, sa karinderya o sa restaurant, sa bangko, sa eskwelahan, pati nga sa ating mga sasakyan. Kahit na mga bus, jeep, tricycle o pedicab pa yan, makikita natin ang iba't ibang mga imahen at larawan ng Santo Niño. Patunay ito, malapit sa puso natin at mahal na mahal nating mga Pinoy ang banal na sanggol, ang Santo Niño. But let me ask you a question. Every time we venerate and look at the image of the Santo Niño, what do you see? Sa tuwing lumalapit kayo at nagpaparangal sa mga imahe ninyong iyan ng Santo Niño, ano ba ang nakikita ninyo? Remove His imperial crown. Take away His majestic cope. Remove the golden scepter and the globe on His hands. Take away His boots and His clothes adorned with precious stones and gold. What will we see? Ano yung makikita natin? We will see a vulnerable and innocent child. Tanggalin natin lahat ng kanyang kasuotan at mga nagpapalamuti sa kanyang katawan. Ang makikita natin sa imahe ng Santo Niño, isang maliit na sanggol, isang hamak na bata, ang sanggol na si Jesus. Subalit napakaraming tinuturo sa atin na nagdidebosyon sa Kanya. Ano nga ba ang itinuturo sa atin nitong taon-taon na masayang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Santo Niño? What can we learn and what is the meaning of our devotion to the Señor Santo Niño? First, our devotion to the Santo Niño reminds us of Jesus humbly identifying Himself with us in our humanity. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao at nakipamayan, nakipisan sa atin. He was born a helpless and vulnerable child. He became a child. At sa pagiging isang bata, ipinapakita sa atin ng Santo Niño
ang pakikiisa niya sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga maliliit, sa mga mahihina, sa mga hamak at mga taong hindi kayang maitaguyod ang kanilang sarili. But we have also heard from today's gospel from St. Luke, the child Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. Lumaki rin si Jesus. Oo, naging bata at isinilang bilang sanggol si Jesus, subalit hindi siya nanatiling bata. Lumaki at tumanda siya at naging handang harapin ang hamon ng pagsunod na iniatas sa kanya ng Diyos Ama. He experienced what we experience in terms of human growth processes. The Santo Niño became close to us, near to us, becoming like us in all things except sin. Kaya nga po siguro maiintindihan natin kung bakit sa pagmamahal nating mga Pinoy sa Santo Niño, makakakita tayo ng iba't ibang imahe ng Santo Niño na kung ano-ano din ang suot. May Santo Niño na naka-uniforme ng pulis. May Santo Niño na nakasuot ng pangdoktor o kaya ay nurse. May Santo Niño na bumbero. Meron ding Santo Niño na basketballista. Kompleto ang jersey. Iba't ibang imahen, iba't ibang kasuotan ng Santo Niño. While some people may not agree with these practices, they all boil down to the reality of God being one with us in all things except sin. Ipinapakita lang sa atin ng banal na sanggol ng Santo Niño, siya ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, ang Diyos na kapiling natin, nakiisa at nakipamayan sa atin. Kaya naman, inaanyayahan tayo at ipinapaalaala sa atin ng Santo Niño na kung may tunay tayong debosyon sa Kanya, kailangan din nating maging mulat sa pakikiisa sa mga hamak, sa kapwa natin na mga maliliit, mahihina, at mga hindi kayang itaguyod ang kanilang sarili. Hinahamon tayo ng Senyor Santo Niño na hanapin, itaguyod at paglingkuran ang kapwa natin na mga aba. Yung mga mahihirap, yung mga nasa bilangguan, yung mga may sakit at may kapansanan, yung mga nagugutom, yung mga nakikita nating namamalimos sa daan, mga nauuhaw, walang damit na maisuot, mga walang matuluyan. Ang Santo Niño ay matatagpuan at mapaglilingkuran natin sa kanila. Dahil kagaya rin naman ng sinasabi sa atin ng Panginoon sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo, anumang gawin ninyo sa pinakamaliliit at pinakahamak na mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Kaya yan ang una. Ipinapaalaala sa atin ng debosyon natin sa Santo Niño, ang banal na sanggol nakikiisa sa ating abang pagkatao, lalong-lalo na sa mga maliliit, mahihina at mga aba ng lipunan. Second, our devotion to the Santo Niño challenges us to be childlike. Uulitin ko po iyon. Our devotion to the Santo Niño challenges us to be childlike. Hindi childish, kundi childlike. Let us reclaim the inner child within us in the face of growth, sophistication, and experiences of pain as adults. Kaya nga, sa pagdiriwang po natin ng kapistahang ito ng Santo Niño, maganda na sariwain at panibaguhin natin yung pagnanais na magkaroon muli ng mga katangian ng isang bata sa atin. You see, the child possesses so many endearing qualities
that we should never let go as adults. Maraming mga katangian ng mga bata na dapat taglay pa rin natin habang tayo tumatanda. At yan ang itinuturo sa atin ngayon ng Santo Niño. Magkaroon ng childlike attitude. Ibalik natin yung mga katangian ng bata sa atin na tila ba nakakalimutan na natin sa pagtanda at paglaki natin. Kasi habang tayo po'y tumatanda, tila ba nawawala na yung pagkabata sa puso at sa pagkatao natin. Kaya marami sa atin, sabi nga sa Tagalog, tumatanda ng paurong sa halip na tumanda ng pasulong. Kasi ang una-una nating kinakaligtaan, yung mga katangian ng bata na dati na nating tinataglay. Ano ba yung mga katangian ng bata na yon? No? Lahat naman po tayo dito dumaan sa pagkabata. At nakita po natin yan. Ang mga bata, truthful. Ang mga bata, thankful. Ang mga bata, trustful. Makatotohanan, mapagpasalamat, mapagtiwala yung mga bata. Pero tila ito yatang mga katangian na ito, yung unti-unti ding nawawala sa atin habang tayo tumatanda. Pag nakakakita po tayo ng bata, makikita natin, they are very honest. They are very truthful. Hindi sila magsisinungaling. Sasabihin talaga nila kung ano yung totoong nakikita nila. Kaya kapag nakakakita sila ng maganda, sasabihin ng bata, and they are very appreciative. Ang ganda-ganda mo po. Ang pogi-pogi mo po. No? At hindi nagsisinungaling ang bata. Sasabihin din yan, kung pangit ka, ang pangit mo talaga. No? Pero pansinin po ninyo, bakit habang tayo lumalaki at tumatanda, natututo na tayong magkunwari at magsinungaling? Tumatanda tayo na itinatago natin kung ano yung totoo para lang protektahan ng sarili. Itinatago natin yung totoo para makalusot tayo sa maraming mga kalokohan at kamalian na paulit-ulit na ginagawa natin. Nagkukubli tayo, kaya hindi na tayo nagiging totoo sa ating sarili. Nawawala na yung pagiging truthful, natututo na tayong magkunwari at magsinungaling. Yung mga bata, pag titingnan po natin, they are very thankful. Ano mang ibigay mo sa mga bata, candy, laruan, o kung anumang bagay yan, sasabihin agad sa'yo ng bata, thank you po. Mapagpasalamat yung mga bata. Pero, bakit habang tayo lumalaki at tumatanda, anong natututunan natin? Nagiging tayong mapanlamang, nandaraya, nagiging ng madamot. We have become so selfish. Hindi na tayo nakukontento sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Nalilimutan na nga natin ng magpasalamat, pinipintasan pa natin kung ano yung biyaya na natanggap natin. At sasabihin natin, ito lang, na para bang ang tingin natin, lagi tayong kulang, laging may kapos, lagi tayong lugi. Gayong ang totoo, ubos-ubos at lubos-lubos ang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Pero, hindi na tayo mapagpasalamat. Anong nangyayari sa atin? Lumalaki at tumatanda tayo na madaya, nanlalamang sa kapwa, ipinagdadamot kung ano ang meron sa atin. Yung mga bata, they are very trustful, mapagtiwala. Kaya nga, kapag ka nakakakita tayo ng maliliit na bata, kapag ka inihagis mo, tuwang-tuwa pa sila, no? Nagigigil yung bata kasi alam nila, nagtitiwala sila, sasaluhin sila nung nakatatanda. Kaya yung mga bata, palagi silang nakakapit sa mga kamay ng matatanda na umaakay sa kanila.
Ganon nagtitiwala ang isang bata. Pero habang tayo tumatanda, anong nangyayari sa atin? Sarili na lang natin ang pinagtitiwalaan natin. Masyadong bilib sa sarili. Masyadong bilib sa sariling galing. Kaya puro gusto at plano na lang natin ang nasusunod. Kung minsan, hindi na nga kung ano yung plano ng Diyos, kundi kung ano lang yung gusto natin, yung siyang ating isinusulong. Hindi na tayo nagtitiwala. Hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi pa tayo mapagtiwala sa ating kapwa. Kaya po, ngayong kapistahan ng Santo Niño, maganda na muli nating balikan itong mga katangian ng isang bata na tila unti-unti nawawala o nakakalimutan sa atin. Maganda na gisingin muli natin ang bata sa ating mga puso at pagkatao na tila pinatulog at pinatahimik na ng marami nating pagkukunwari, panlalamang, pagdaramot, pandaraya at pagsisinungaling. Hayaan natin na ang bata sa puso natin ang muling magpakilala at maglapit sa atin sa batang si Jesus, ang Santo Niño. Ang larawan at modelo ng isang bata na tapat, masunurin, mapagbigay, mapagpasalamat, mapagtiwala sa Diyos na Ama natin. Malapit at mahal sa atin ng Santo Niño. Pero hindi sapat na bilang mga Pilipino, ipakita at ipagmalaki natin na may malalim tayong debosyon sa Kanya. We must go beyond our religiosity. We must express our true devotion, not just in prayers, not just in songs, not just through dances and processions. Hindi sapat na nag-ati-atihan tayo o nagpitsenyor tayo para sa Santo Niño. Ipakita natin ang ating tunay na debosyon sa Santo Niño sa pagbubukas natin muli ng ating mga sarili, sa pagbubukas natin ng ating puso para sa Kanya, upang ganap siyang makapanuluyan sa atin. As we celebrate this solemn feast of the Santo Niño, let us ask Him to teach us humility, obedience, and trust in God. Let us ask the Señor Santo Niño to continue to journey with us as we grow in age, in wisdom, and grace. And let us allow the Santo Niño, the Holy Child, to teach us to always listen to and obey the will of God. Sa pagpapatuloy natin ng masayang pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, muli po nawa nating ipagkatiwala ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya, ang ating buong pamayanan sa mapagpala at mapagkalingang kamay ng Santo Niño. Amen.